Uy, Kaisha, sigurado ka bang okay lang kay tita na dun muna ako sa inyo? Oo naman. Bakit naman hindi? Magbabakasyon lang naman tayo rito tapos uuwi rin sa Maynila. Alam ba ni tita ang nangyari sa akin? Hindi ko sinabi, no? Pero alam mo namang walang lihim ang hindi nabubunyag sa mga kamag-anak natin. Ay, parang nahihiya ako eh. Ano ka nakahiya mo? Nagbagong buhay ka na naman, di ba? Huwag kang matakot, Donnie. Akong bahala. Oh, yan na palang bahay namin. Teka, bakit ganito dito sa lugar ninyo? Parang konti lang ang kapitbahay. Akala mo konti lang yan. Pero kapag may chismis, magkukumpulan yan. Naku, sigurado ako. Teka, bakit para yatang may ibang tao sa bahay? Mama? Ma? Oh, Kaisha, nandito ka na pala. Mama, kasama ko po si Donnie. Ano po tita? Bakit magkasama kayo? Baka naman tinuturuan mo na ang anak ko ng pagbibisyo, ha? Naman, nagbagong buhay na po si Donnie. Huwag po kayong ganyan. Naku, ang tao, hindi magbabago kaagad yan. Lalo pa kung may bisyo. Tita naman, akala mo hindi kita tunay na tita kung manghusga ka. Nagbabagong buhay na nga po ako, promise. Promise ka dyan. Ay, teka, oo nga pala. Nandito pala si Harvey. Si Harvey? Ano pong ginagawa niya rito? Aba, di, mamamanhikan. Ha? Kanino po? Di sa'yo. Ha? Sa akin po? Hi Kaisha. Hukom, natulala na lang ako nang nakita ko si Harvey. Hindi naman ako mapanlait pero hindi ko gusto yung hilat siya ni Harvey. Basta may kung ano sa kanya na hindi ko talaga matiis eh. Kilala ko siya simula pagkabata. Malupit siya sa mga trabahador niya at malaki ang agwat ng edad namin. At bigla nagulat na lang ako sa bilis ng mga pangyayari. Ipinagkasundo na pala ako ni Mama para ikasal sa kanya nang hindi ko man lang nalalaman. Dahil sa mabait at masunurin akong anak, hindi ko kayang tumanggi sa gusto ng mama ko. Naging mabilis sa mga araw, hindi na nila ako pinabalik at pinag-resign na ako sa trabaho. Hanggang sa dumating ang kinatatakutan ko, ang makasal sa taong hindi ko pinangarap makasama habang buhay. Oh, Kaisha anak, bakit malungkot ka? Ayusin mo nga yung mukha mo. Dapat nakangiti ka. Special day mo ngayon. Ma, sorry po. Ayusin nga ninyo ang pagme-makeup sa anak ko. Pagandahin niyo siya. Ang tsaka-tsaka ng makeup sobrang simple. Dapat siya ang pinakamagandang bride na ikakasal ngayong taon. Kung hindi niyo yan aayusin ang pagme-makeup niyo, ay hindi namin kayo babayaran, ha? Ma, wag niyo naman po silang pagalitan, no. Ginagalit nila ako eh. Ayusin niyo yan, ha? Espesyal ang araw na ito para sa anak ko. Kaya wag niyong sirain. Ay, okay po madam, kayo po masusunod, kamahalan. Sungit. Ma, tama na po. Nakakahiya na eh. Anak, ilang minuto na lang. Magiging Mrs. Harvey Alarcon ka na. Ay dako, ang saya-saya. Mag-honeymoon kayo sa ibang bansa. Ang balita ko sa Paris daw. Ay, big time. Tapos ako naman, magbabakasyon din kasama ng mga kapatid mo. Ay nako, excited na talaga ako. Ay, kasama si Mama. Makiki-honeymoon. Ma, saan naman po kayo pupunta? Nag-book ng ticket para sa amin na mapapangasawa mo. Magboborakay kami. Susuotin ko talaga ang pinakamagandang swimsuit ko. 2-piece para maglaway ang mga kano sa kaseksihan at kagandahan ng mama mo. Woohoo! Ay, ang lakas ng loob ni Mother. Fierce, Ay, teka nga. Teka nga lang, Kaisha, ha? Bakit ka ba malungkot dyan? Ma, kaya ko ba to? Kaya mo yan, anak. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Tsaka, choosy ka pa ba? Ikaw na nga nagustuhan ng tao eh. Anak, ang edad mong 25 years old, dapat may asawa at anak na.
Abay kung hindi, tatanda kang dalaga. Ma, parang hindi ko kaya eh. Ano? Anong hindi mo kaya? Kakayanin mo, Kaisha. Hoy! Makeup artist na pangbangkay ang makeup, lumabas ka nga muna dito! Kakausapin ko lang itong anak ko. Ekse-eksena ka dyan eh. Malis ka nga. Alis ka nga muna dito. Opo, madam. Kala mo naman laki ng bayad. Che. Oh, anak. Ano ka ba naman? Ma, Ay, nako. Tarantada ka pala talaga eh. Eh, kaya naman pala humuhulas ang makeup mo. Panay pala lang iyak-iyak mo dyan. ma, ayoko po kasing magpakasal sa kanya. Anong ayaw mo? Aray, ma. Ngayon ka pa aayaw kung kailan araw na ng kasal mo. Ay, gusto mo ba talaga akong mapahiya? Kapag hindi ka tumigil dyan, sasampalin pa kita sa kabila para pumantay ang pula sa mukha mo. Ano ha? Hindi na po, aayos na po ako, ma. Talagang umayos ka. Ay, anak, isipin mo na lang ang mangyayari kapag tapos na ang kasal. Magkakaroon ka ng maraming pera. Pera na hindi mo kinikita sa pag-aalaga ng mga mababahong pasyente. Abay, anak, lumalapit na ang grasya sa'yo. Huwag mong tanggihan yun. Saka isa pa, magka-college na ang kapatid mo. 3 silang nag-aaral pa. Ikaw na lang ang natitirang pag-asa namin. Huwag kang maging makasarili, ha? Ma, mag-a-abroad na lang po ako. 1 taon na lang ng pagtatrabaho sa ospital. Pwede na po ako mag-abroad. Tanga! Matagal pa ang 1 taon. Anong gagawin mo sa amin sa 1 taon? Ha? Gugutumin? Hindi ka ba talaga nag-iisip? Ay nako, kung bata pa ako kagaya mo, ako na lang sana dyan sa posisyon mo. Eh kaso, napaglipasan na ako ng panahon. Ma, masyado na pong matanda ang pagkakasalan ko. Mas maganda nga yun eh. Para madaling mamatay, hindi ba? Bumukas ang pinto at pumasok ang pinsan kong lalaki. Nakasuot siya ng brown na barong Tagalog. Hukom, ako yung tipo ng anak na kahit kailan hindi sinuway ang utos ng magulang. Ganoon ko kamahal ng mama ko. Unang panganay ako sa 4 na magkakapatid. Oo, lahat kami puro panganay at magkakaiba ng tatay. Yung nanay ko kasi maganda talaga nung kapanahunan niya, pero likas na sa kanya ang mag-astang mayaman. Kung sa termino ngayon matatawag natin siyang social climber. Laki siya sa hirap kaya ayaw niya ng ganoong buhay. Gamit ang ganda, pumatol siya sa mayayamang lalaki at nagpabuntis. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya pinanagutan. Tanging papa ko lang ang consistent na nagpapadala noon sa akin, pero hindi niya ako makuha dahil may legal siyang pamilya. Ngayon, gusto akong ipakasal ni mama sa mayamang eredero sa probinsya namin. Isa akong nursing aide sa Maynila, pero dahil sa pinsan kong si Donnie, umuwi ako ng probinsya kasama siya. At pag uwi ko, nagulat na lang ako nang i-anunsyo ni mama na ikakasal na ako. Oh, kamusta naman ang ating bride-to-be, ha? Oh, tita, Kaisha, anong nangyari sa inyo? Ay nako, Donnie, kausapin mo nga yung pinsan mo. Hindi nag-iisip eh. Bakit naman po, tita? Ay nako, ewan ko ba dyan? Baka naman naguguluhan lang ho. Kahit ako magdadalawang isip sa pakakasalan niya, itsura nun, no? Huwag ka nga ditong manigarilyo. Ano ka ba naman? Sorry po. Teka, naks naman ng tita ko, ah. Ang ganda-ganda mo ngayon, ah. Mas maganda ka pa sa bride, tita, ha? Ikot ka nga, tita. Woohoo! Naka-backless! Ba, tita, baka masundan pa yung mga anak mo niyan, ha? Naku, wag mo nga ako inuuto. Teka, bakit yata amoy dahon ka na naman? Ay nako, gumagamit ka na naman ba, ha? Si tita naman ng judgmental, oh. Oy, hindi ako gumagamit. Nagbagong buhay na nga ako, no? Wala na yun sa bokabularyo ko po, no? Donnie, pwede ba? Patayin mo muna yung sigarilyo mo, please. Bawal sa akin ang usok eh. Ay, sorry. Yan, pinatay ko na nga. Nakalimutan kong hindi ka nga pala pwedeng makaamoy ng sigarilyo. Tita, hinahanap ka nga pala ni Harvey Halimaw sa labas. Anong halimaw? Baka marinig ka nun. Mukha naman po talaga siyang halimaw, eh. Anong gagawin ko? Sa ayaw at sa gusto mo, magiging parte na siya ng pamilya namin. Kaya igalang mo siya, ha? Parte ng pamilya ninyo, pero hindi ng pamilya ko, no? Ay, oo nga pala.
Wala ka nga palang pamilya. Tinakwil ka, di ba? Aroy, grabe naman si tita diretsahan kong magsalita. Totoo naman eh. Teka muna, bakit daw ako hinahanap? Kailangan ka na yata sa labas Magsisimula na daw yung sakalan kasalan. Ay nako, sige, lalabas lang ako ha. Oy, Kasia, umayos ka ha? Opo, ma. Bye tita, konting layo kay Harvey baka kayo ang magmukhang mag-ina. Yan, wala na siya Kaisa. Ano bang nangyari Oh, bakit ka umiyak? Shhh! Hinaan mo lang. Baka marinig ka ng iba. Isipin pa nila ako nagpaiyak sa'yo. Donnie. Bakit? Wala ka na bang helmet? Mukhang nauntog ka na. Hindi ko yata talaga kaya. Hindi ko kayang magpakasal sa kanya. Naku, yan na nga ba sinasabi ko Nararamdaman ko talagang mangyayari to. Lakas talaga ng pakiramdam ko. Naiisip ko pa lang na siyang makakasama ko sa buhay. Nasasakal na ako. Sinabi mo na ba yan kay tita? Oo, kaya nga siya nagalit sa akin Wala pang kasal pero nakaplano na silang pumunta sa Boracay. Nilibre sila ni Harvey. Ay, grabe. Ba talagang may pera, no? Nakakagawa ng paraan at maraming nasusuhulan. Buong buhay ko, palagi akong sumusunod kay mama at hindi ako nagrereklamo. Pero ito, ibang level na talaga to Ano mo, seryoso, nakakaawa ka insan. Kahit ako, ayaw kitang makasal dun, no? Sa ilang araw kong pananatili rito, nakita kong ugali niya. Sobrang garapal, tapos ang yabang, sobrang hangin. Hindi kayo bagay, promise, hindi talaga. Kaya lang, ang sabi mo sa akin nun, okay lang sa'yo na ikasal, kaya wala na akong nagawa. Donnie, baka naman pwede mo akong tulungan ngayon. Ha? Anong tulong bang kailangan mo? Itakas mo ko dito. Ano? Tatakas ako. Tatakas ka? Ko lang narinig yan sa'yo Susuway mo ng mama mo sa unang pagkakataon. Uy, Donnie, tutulungan mo ba ako? Kasi Kaisa, kapag tinulungan kita, ako naman malalagot kay tita niyan. Please, Donnie. Tulungan mo ko. Kahit ngayon lang, please. Sasha, alam mo rin namang hindi kita mahihindian Nung lugmok ako, ikaw lang talagang tanging naniwala sa akin. Kaya sige, tutulungan na kita. Kailangan natin makaisip muna ng plano. Bago pa masira ang buhay ko, hiningi ko na ang tulong ni Donnie. Hindi ko talaga kayang magpakasal kay Harvey. Oo nga, may pera siya, heredero, maraming kabayo at may impluwensya. Pero hindi ko pa rin siya gusto. Kahit kailan, hindi ko na-imagine ang sarili kong magiging may bahay at magkakaroon ng anak kay Harvey. Isa pa, hindi naman kami magkasintahan, no? Napakayabang pa at napakasama ng ugali. Hukom, tatakas sana kami pero hindi kami makatsyempo. Maraming guard sa paligid at bantay sarado ako ni Harvey. Nawalan na ako ng pag-asa, lalo na nang pinapasok na ako sa kotse para pumunta sa venue. Garden wedding ang tema ng kasal namin. Anak, naku, masayang-masaya ako para sa'yo. Ang laki ng sakripisyo mo para sa pamilya natin. Ipinagmamalaki talaga kita, anak. Hoy, Kaisa! Po? Bakit naman nakatulala ka dyan? Wala po. Anak, huwag kang mag-isip ng kalokohan, ha? Huwag mong ipapahiya si mama, ha? Opo, ma. Kaisa, naku, ano ka ba naman? Puro ka iyak. Nakakainis ka na, ha? Puro ka arte. Gagawin ko naman po ang gusto mo, mama Hayaan niyo na lang po muna ako maging ganito. Ano ba naman kasing ikinalulungkot mo? Pagkatapos nito, magbubuhay reyna ka na. Maging praktikal ka, Kaisa. Opo, sige po, ma. O siya, sige. Mauuna na ako sa iyo, ha? Kailangan kitang salubungin at ihahatid kita sa altar. Ay naku, ewan ko ba kung bakit meron pang hatid-hatid na ganyan? Hindi ka naman maliligaw. Oy, Kaisa, umayos ka, ha? Hindi na ako sumagot. Sinundan ko na lang siya ng tingin nung lumabas siya ng kotse. Pinigilan kong umiyak noon, Hukom. Nagdadalawang isip ako kung lalabas ba ako o hindi.
Pero ayaw kong suwayin ng mama ko, lalo na at ako ang inaasahan niyang aahon sa kahirapan namin na para bang responsibilidad kong silang lahat. At ako lang ang tangi nilang pag-asa. Wala naman akong nagawa kung hindi ang sumunod na lang sa plano. Para akong tinakasan ng kaluluwa at hindi ko naiintindihan ang nangyari. Ang alam ko lang, naglalakad na ako sa altar. Nakita ko ang malapad na ngisi ni Harvey habang papalapit ako sa kanya. Muli na namang nagwala ang dibdib ko kaya sinubukan kong pigilan yon. Hanggang sa pinaubaya na ako ni Mama sa kanya. Ay, ang ganda-ganda mo talaga, Kaisha. Ilang minuto na lang magiging asawa na kita. Huwag kang magpakasaya dahil kahit anong gawin mo, hindi kita magugustuhan. Ganon? Kahit ano pang sabihin mo, pagkatapos nito, magiging akin ka na at wala ka nang magagawa. Yan lang naman ang kaya mo eh. Bumili ng tao. Pero kahit kailan, hindi kita mamahalin. Aray, ano ba? Tawan mo nga ako. Nasasaktan ako, ano ba? Tanggalin mo yung kamay mo sa braso ko. Talagang masasaktan ka sa akin dahil ganyan ka. Humanda ka talaga kapag natapos na ang seremonyas na to. Sa sinabing yun ni Harvey, nanlamig ang katawan ko. Hindi ko talaga gusto kapag siya na ang nagsasalita. Halata kasi sa boses at itsura niya na kaya niyang gawin ang lahat. Masunod lang ang gusto niya. Nagtatalo talaga ang isip ko kung tutuloy ba ako o hindi. Pero nalaman ko ang desisyon ko nang paulit-ulit akong tinanong ng nagkakasal kung tatanggapin ko ba si Harvey na maging kabiyak ko sa hirap at ginhawa. Napatingin ako sa kanya ng matagal. Hinanap ng mga mata ko si Tony. Sumenya siya sa akin na okay na. Na para bang sinasabi niya kung aayaw ako ay susuportahan niya. Kaisha, nakatingin ng mga tao. Sumagot ka na. Ha? Sabihin mo na I do nang matapos na tayo. Nananakit ng labi ko kakangiti. Tinan mo ang mga tao sa paligid, hinihintay ka. Anak, sumagot ka na. Kaya mo yan, anak. I do not! Ba't mo ako hinapas na bulaklak? Manigas ka! Hindi ako magpapakasal sa halimaw na kagaya mo! Kaisha, bumalik ka rito! Ay, Kaisha, anak! Ano ba, mabitiwan mo ako? Hindi ka aalis. Magpapakasal ka sa kanya. Isipin mo ang kinabukasan ng mga kapatid mo. Hindi mo ako mauuto, ma. Pwede ba bitawan mo ako? Anak, bumalik ka rito! Kaisha, dito! Bilis-bilisan mo! Donnie, tulungan mo ako! Ayos, ang exciting nito. Tumatakas na tayo sa kanila. Siguradong napahiya ng matindi si Tita. Nako! Donnie! Ibalik mo ang asawa ko! Si Harvey! Ulol! Hindi mo pa siya asawa, no? Manigas ka dyan, Harvey Halimaw! Let's go, Kaisha! Para kaming nasa telenovela nung mga panahong yun. Akala ko hindi nangyayari mga ganong eksena sa totoong buhay. Pero nangyari sa akin, Hukom. Alam mo, mahal ko naman ang mama ko. Maging ang mga kapatid ko. Pero may mga bagay talaga na hindi ko pwedeng isaalang-alang para lang sa kanila. May sarili din naman akong buhay. Kaya nung araw na yon, nakipagpatintero at takbuhan kami sa mga guard ni Harvey. Hanggang sa mapunta kami sa main road. Donnie, anong gagawin natin? Kapag naabutan tayo ng mga gwardya ni Harvey, naku, patay tayo. Sandali, nag-iisip pa ako eh. Ayoko rin namang mahuli niya, no? At nakita mo ba yung mga gwardya niya na may mahahabang baril? Sure ball, dead ball tayo pag nahuli tayo ng mga yun, no? Teka, naririnig ko sila. Papalapit na sila, Donnie. Donnie, umisip ka ng paraan. Rico, huwag mo naman ako sakalin. Tumakbo na lang muna tayo ulit. Itapon mo na yung belo mo, bilis. Oh, malapit na sila. Ayoko mahuli, Donnie. Papatayin nila tayo. Sandali May itim na kotse papalapit. Paparahin ko. Sana pasakayin tayo. Tutulong ako sa'yo. Para! Sir, para! Huminto ka, pakiusap, tulungan mo kami! Tulong, please! Please, tulong! Ayan. Tumigil siya! Tulong, please, sir! Please, tulungan mo kami! Bakit? Anong problema? Naku, sir, may gustong pumatay sa amin eh. Tulungan mo naman kami, please. Sige na. Hoy!
Kayong dalawa! Tumigil kayo! Naku, nandiyan na siya, Donnie. Nandiyan na si Harvey. Sir, pakiusap, tulungan mo naman kami. Pasakayin mo naman kami kahit saan mo kami baba. Makalayo lang kami rito. Please, please tulungan mo kami. Maawa ka na. Sige, pasok. Salamat, salamat. Bago pa man makalapit sina Harvey at ang mga gwardya niya, nakapasok na kami sa loob ng kotse. Nahiya pa ako nun sa driver dahil sa kamamadali, tumakip sa mukha niya ang laylayan ng wedding gown ko. Kinabahan pa ako nun dahil kinalampag ni Harvey ang bintana. Nakatitig lang ang driver kay Harvey. Pero bago pa magtama ang paningin nila, pinaandar na niya ang kotse. Binilisan niya ang pagpapatakbo nun, kaya naman kahit habulin kami, ay hindi na kami naabutan. Yan, wala na yung humahabol sa atin. Sa wakas, nakatakas na tayo, Kaisha. Oy, bosser, bossing, maraming salamat ha, tinulungan mo kami. Maraming salamat sa iyo, Saan ko ba kayo ibababa? Ang totoo, hindi rin namin alam eh. Gumawa kayo ng isang desisyon na walang plano? Mga tao nga naman. Kasi madalian lang ang lahat. Naiwan ko pa nga yung mga gamit ko sa bahay namin eh. Runaway bride ka pala. Pasensya ka na talaga. Dinamay ka namin sa problema ko. Ayos lang. Donnie, ano na? Ano nang gagawin natin? Malay ko ba sa'yo? Kapag umuwi tayo ng Maynila, sigurado matutuntun nila tayo dun, no? Saan tayo pupunta nito? Alam mo, may impluwensya si Harvey. Sigurado akong gagawin niya ang lahat para lang mahanap tayo. Ginagamit niya ang yaman niya para makapanlamang ng kapwa. Kaya kinamumuhiin ko talaga siya. Gusto niyo bang sumama sa akin? Ha? Liblib ang lugar kung saan ako nakatira. Pwede kayong tumira pansamantala. Hindi na. Maraming salamat sa alok ha. Masyado ka na naming inabala eh. Kalabisan na kung tutulungan mo pa. Kaisha, pumayag ka na lang. Ano ka ba? Nakakahiya sa kanya. Libreng sakay na nga tayo, di ba? Nagbigay na nga siya ng tulong, tinatanggihan mo pa. Donnie, nakakahiya na kasi. Ngayon ka pa mahihiya. Kanina pa natin siya iniistorbo, no? Samantalin na natin yung pagkakataon habang hindi pa natin alam kung saan pupunta, di ba? Sige. Payag kami sa alok mo. Maraming salamat ha. Good. Ako nga pala si Kaisha. Ito naman ang pinsan kong si Donnie. Ikaw, anong pangalan mo? Kyle. Kyle. Ang tipid naman niya magsalita, insan. Parang may bayad na pera kapag dinamihan niya yung pagsasalita eh. Huwag kang maingay. Baka marinig ka. Tumingin ako nun sa rearview mirror para sana tingnan ang itsura ng driver. Sakto naman na nakatingin din siya kaya nagtama ang paningin namin. Maamo ang mukha niya. Maputi. Mukha namang mabait kaya pumayag na lang din ako sa alok niya. Hindi ko alam kung tama ba ang gagawin namin. Hindi namin siya kilala kaya may kaba sa dibdib ko. Nadagdagan pa yun nang nakarating kami sa lugar niya. Damang-dama ang awkward na katahimikan sa paligid. Malalago ang mga puno at hindi tumatagos ang haring araw sa paligid. Huminto ang kotse sa maganda at malaking mansyon. Mas malaki pa yun sa mansyon ni Harvey. Inaya niya kaming lumabas. Doon namin nakita ang naghihintay na matandang babae. Kumunot ang noo niya nang makita kami. Tapos ay tumingin siya sa lalaki. Insan, laki ng bahay niya oh. Mukhang mas mayaman pa siya kaysa kay Harvey, no? Oo nga. Pero nakakatakot naman ang itsura. Tingnan mo, parang walang buhay. May ganyan talagang itsura ng bahay. Baka ancestral house nila yan, kaya ganyan. Sumunod kayo sa akin. Oo, sige, salamat. Sir Kyle, ang aga mo naman yatang umuwi. Sino yung mga kasama mo? Mukhang galing pa sa kasalan. Magandang araw po. Ako po si Kaisha. Ako naman po si Donnie. Tinulungan po kami ni Kyle. Totoo ba yan, Kyle? Bakit nagdala ka ng mga tao rito? Tao? Ano po bang madalas niyang dinadala? Halimaw? Shh, Donnie naman. Sorry, biro lang po. Ako nga pala si Chona, ang mayordoma sa mansyon. Maaari ko bang matanong kung anong ginagawa niyo rito? Mamaya mo na lang sila tanungin. Papasukin muna natin sila.
Pasensya na. Halika, pumasok na muna tayo. Hukom, na-intimidate ako noon sa inasta ni Nanay Chona. Yung mga tingin niya parang ayaw niyang nandoon kami. Gusto ko na nga sanang umalis kaya lang wala namang kaming ibang mapupuntahan. Binigyan kami ni Nanay Chona ng mga pamalit para maging komportable ang aming mga suot at binigyan din kami ng kwarto. Magkatabi ang mga kwarto naming dalawa ni Donnie. Maganda ang bahay ni Kyle at halata mong mamahalin ang mga gamit na nasa loob. Matapos kong magbihis, pinatawag na kami para kumain. Napangangan na lang ako nang makita ang haba ng lamesa. Parang sakto yata sa 14 na katao ang tansya ko. Nandoon na sina Nanay Chona, Kyle at maging si Donnie. Tahimik lang kung kumain si Kyle. Samantalang si Donnie, lahat ng sinusubo, pinupuri muna bago kainin. Iha, nandyan ka na pala. Kumain ka na kasama nila. Bakit po ang daming pagkain? May okasyon po ba? Normal na pagkain lang yan dito, Iha. Maupo ka na. Kaisha! Dito ka sa tabi ko! Dali! Tara! Ikaw po, Aling Chona, hindi ka po ba sasabay sa amin? Mamaya na ako. Tawagin niyo na lang akong Nay Chona. Sumabay ka na, Nay Chona. Ha? Pero, Ayokong ulitin pa ang sinabi ko. oo, sige. Kung yun ang gusto mo, sir. Kakain na rin ako. Kumain na kayo, wag na kayo mahiya. Uy, Kaisha, tikman mo to. Ang sasarap ng mga pagkain, no? Tinikman ko na nga yan lahat, masarap talaga. Uy, ano ba, nakakahiya ka? Umayos ka nga ng pag-uugali mo. Bakit ba? Gusto kong kumain Tingnan mo yun, meron pa silang steak. Ooh! Bakit po ganyan ang steak? Parang madugo-dugo pa. Iha, ganyan talaga ang mga steak. Gusto kasi ni Kyle ang mga ganyang luto. Parang hilaw pa po eh. Kung ayaw mong kainin, marami pa namang iba dyan. Kung gusto mo, sasabihan ko ang tagaluto namin para maghanda ng ibang steak. Pinapakain na nga lang, nagre-reklamo ka pa. Nay Chona, huwag mo naman bastusin yung mga bisita ko. Pasensya na po kayo. Kung minsan direkta ako magsalita, hindi ko sinasadya. Naku, Nay Chona, okay lang po yun, no? Totoo naman yung sinasabi ninyo Uy, Donnie naman. Sorry, kumain ka na lang kasi. Pasensya na talaga. Sana ay wag mong mamasamain, Iha, ha? Wala po yun. Pasensya na rin po kung matanong ako. Hindi lang po kasi ako sanay kumain ng hilaw na pagkain. Nay Chona, ano bang tawag sa kanin na to? Bakit kulay itim? Yan ba? Mamahaling klase ng bigas yan. Maselan kasi si Sir Kyle pagdating sa mga pagkain kaya hindi pwede sa kanya ang normal na puting kanin. Sarap nga siya. Mas malasa kaysa sa puting bigas. Kaya lang kapag ganitong itim na kanin parang pagkain ng mga engkanto baka hindi na po kami makabalik sa amin yan, ha? Wala yata yung joke ko. Yan lang palaging sinasabi ng mga matatanda. Pero ang hindi nila alam, ang mga ganitong kanin noong unang panahon ay hinahanda lamang sa mga maharlika, lalo na sa mga maharlikang Tsino. Wow, may pa-history pa po kayo, Nay Chona. Ngayon ko lang nalaman yan. Kung hindi nakakahiya sa inyo, pwede bang malaman kung ano nangyari sa inyo? Tingin ko, Kaisha, dapat ikaw magkwento sa kanila. Tumakas po kasi ako sa kasal ko. Ha? Tumakas ka? Pero bakit naman? Yung mama ko po kasi pinilit akong ipakasal sa mayamang eredero. Pero hindi ko po kaya tinakbuhan ko siya. Iha, huwag mo sanang mamasamain pero hindi ba ang mga ganong klase ng tao dapat pinapakasalan? Hindi ko po kasi siya gusto. Yun lang ang dahilan mo kaya ka tumakbo? Paano pong yun lang? Yun lang ang dahilan mo? Sa nakikita ko sa'yo, hindi ka galing sa mayamang pamilya. Dapat natuwa ka sa ideyang may pakakasalan kang mayaman. Hoy, Nay Chona, huwag naman po kayong ganyan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sa panahon ngayon, importante ang pera. Dapat hindi mo na iniisip pa kung mahal mo ang tao.
Ang mahalaga, may pera ka. Yan nga po ang dahilan kung bakit ko siya tinakbuhan. Dahil hindi ko po masikmura ang ganyang pag-iisip. Oo, at kailangan natin ng pera lalo na sa panahon ngayon. Pero hindi ba mas kailangan natin ng kalayaan at malayang pagpapasya? Aanhin ko ang pera kung hindi ko naman siya mahal. Hindi ako mayayakap ng maraming pera sa gabi at balibaliktarin man natin ang mundo kahit pasabihing asawa ko siya, hindi ko naman pera ang pera niya. You're so overdramatic. Ano? Tapos na akong kumain. Naichona, ikaw nang bahala sa mga bisita natin ha. Kahit ilang araw sila magstay, walang problema. Basta sabihin mo lang sa kanila ang rules ko sa mansyon. Magpapahinga lang ako. Sige, iho. Magpahinga ka na. Sandali lang po. Bakit sinabi mong overdramatic ako? Anong ibig mo sabihin doon? Uy, Kaisha, ikaw na nga makipagtalo, kumain ka na lang dyan. Bakit? Hindi ba? Hindi ako ganon. Sinasabi ko lang ang dahilan ko. Pwede ba? Huwag mong bilugin ang ulo ko. Pare-parehas lang ang pag-iisip ng mga babae, lalo na pagdating sa kayamanan. Hindi mo ako maloloko. Teka, ano sabi mo? Kyle, bumalik ka rito! Kaya siya, iha. Kumain ka na lang. Pabayaan mo na siya. Bakit ganun ang ugali nun? Masyadong mayabang. Para rin pala siyang si Harvey eh. Ano ka ba, Kaisha? Huwag ka nga magsimula ng away. Alalahanin mo siyang dahilan kung bakit tayo nakatakas sa kamay ni Harvey at sa nanay mo. Kaya huwag mo siyang awayin, pwede ba? Teka. Ano ka mo? Harvey? Opo, Naichona. Yun yung pangalan ng groom na sana papakasalan ni Kaisha. Bakit po? Kilala mo yon? Wala naman. May naalala lang ako. Siguro kapangalan niya lang. Pagpasensyahan niyo na ang alaga ko, maging ang pagtrato ko sa inyo ha. Sa totoo lang hindi kami sanay na meron kaming bisita. Tahimik lang na tao si Kyle at tipid lang siyang magsalita pero mabait naman yan. Mukha nga po. Meron palang rule si Kyle sa pananatili niyo rito. Una ay pagsapit ng gabi, dapat nasa loob na kayo ng kwarto. Walang lalabas. Kung may kailangan kayo, mayroong telepono sa mga guest room kung nasan kayo. I-dial nyo lang ang numerong 0 at may sasagot na para tulungan kayo. Pangalawa, may mga kwartong bawal buksan sa mansyon. Bawal magpagala-gala. Pangatlo, huwag kayong lalabas ng bahay nang hindi nagpapaalam. Ha? Bakit naman po bawal yun? Para rin yun sa kaligtasan nyo. Pang-apat, huwag niyong pakikialaman ang kwarto ni Kyle. Importante sa kanya ang privacy. Sige po, Naichona. Tatandaan namin yan. Walang limitasyon sa pagkain. Kung anong nagustuhan nyo, kainin nyo lang. Yun no. Maraming salamat po. Magkakasundo tayo kung palagi lang kayong susunod sa patakaran. Mauna na ako sa inyo. Kapag kailangan nyo ng damit, tumawag lang kayo sa telepono, ha? Opo. Salamat po talaga. Matapos naming kumain, tumambay kami sa terrace malapit sa kwarto namin. Malaki nga ang bahay, pero mararamdaman mo yung kalungkutan. Parang walang nakatirang tao. Uy, Kaisha, ano nang plano natin? Donnie, hindi tayo pwedeng magtagal dito. Nakakahiya eh. Sapa, nakita mo naman ang ugali rin ni Kyle, no? Akala ko mabait siya. Mabait naman siya. May mga ganun lang talaga na tao. Isipin mo, kung hindi siya mabait, bakit niya tayo tinulungan? Kung sa bagay, may punto ka. Pero hindi talaga tayo pwedeng magtagal dito. Saan na kaya tayo pupunta niyan? Hindi rin ako pwedeng magpunta sa Maynila kasi matutuntun nga tayo. Basta dapat makaisip na tayo ng paraan. Nakakahiya at baka matuntun pa tayo dito ni Harvey. Alam mo naman yung lalaking yun, maimpluwensya. Masyado siyang maraming koneksyon. Paano kung pati si Kyle madamay sa gulo, di ba? Tama ka naman. Alam mo, kinakabahan talaga ako sa ginawa natin. Dapat pala, pinag-isipan natin na maayos to eh. Akala ko rin kasi ayos lang sa akin ang lahat pero hindi ko pa talaga kaya. Hindi ko talaga siya gusto eh. Mayabang siya at akala niya makukuha niya ang lahat dahil lang sa mapera siya. Pero alam mo, Kaisha, natutuwa nga ako na meron ka ng sariling desisyon. Akala ko habang buhay ka ng hawak sa leeg ni tita eh. Hindi ko akalain na magiging ganun ang kahihinatnan ko. Kung alam ko lang, Donnie, hindi na sana ako umuwi.
Nadamay ka pa tuloy. Sus, huwag mo isipin yun, no? Malaki rin ang utang na loob ko sa'yo. Kahit na tinakwil ako ng sarili kong pamilya, nandyan ka para tulungan ako. Salamat, Insan, ha? Saan mo, tutulungan kita sa kahit anong desisyon mo sa buhay. Wala yun. Saka, mas mahirap ang hiningin kong pabor sa'yo eh. Nadamay ka pa sa gulo namin. Siguradong bubugbugin ka ni Harvey kapag nahuli niya tayo, kaya hindi pwedeng mangyari yun. Hindi ko hahayaang magulpi ako, no? Si Tony yata to, ang tigasin ng Maynila. Donnie, tingnan mo ang paligid oh. Kumakagat na ang dilim. Grabe, ang tahimik sa lugar na to. Alam mo ba, wala akong napansin na ibang bahay. Parang ito lang ang natatanging bahay na nakatayo rito. Oo nga no. Teka, may napansin ka ba kanina habang kumakain tayo? Bukod sa medyo hilaw yung pagkain, wala naman ako napansin kakaiba. Bakit? Yung karne na hinain sa atin, parang hindi normal na karne. Ha? Paano mo naman nasabi? Hindi ba, nag-part-time ako sa palengke noon, kaya alam ko kung anong pagkakaiba ng mga karne. At yung karne na ginamit nila, alam kong hindi yun baboy o baka eh. Hoy, seryoso ka ba? Kumain pa naman ako ng napakarami. Pero teka, baka naman nagkakamali ka lang. Sana nga nagkamali lang ako. Wala nga ring lasang mga pagkain nila, no? Seryoso ka ba? Hindi mo ba nalasahan? Hindi. Alam mo naman ako kapag gutom na gutom. Kung minsan wala na akong pakialam sa lasa, basta malamnan lang yung sikmura ko. Basta, mag-ingat na lang tayo at maging mapagmasid. Kahit sabihin nating mabait sila, hindi pa rin natin sila ganun kakilala kaya dapat tayong mag-ingat. Tama ka rin naman. Sana nga karne lang yun ang hayop. Pero paano kung karne pala yun ng tao? Ako, hindi naman siguro. Wag naman po. Wag na nga tayo mag-isip ng ganyan. Teka, hindi ako makakatulog nito eh. Kailangan natin magpahinga. Teka, Donnie, sandali. Nakikita mo bang mga pulang ilaw sa banda ron? Saan? Ayun oh, ang dami sa paligid. Ano kaya yung mga yun? Ay, kinikilabutan ako kay siya. Parang hindi yan mga normal na ilaw ah. Gumagalaw sila. Ha? Mga paniki kaya yan? Hindi bang sabi ang paniki kulay pula ang mga mata? Hindi. Parang ang laki ng mga mata niyan eh. Hindi kaya... Hindi ba't nasa patakaran na pagsapit ng gabi ay nasa loob na ng kwarto? Ay! Nanay Chona naman oh! Ginulat nyo kami. Kanina pa po ba kayo dyan sa likuran namin? Kararating ko lang. Lumayo na kayo dyan sa terrace. Isara nyo na yan. Umatras ka na kay siya. Ako na magsasara nito. Naichona, may nakita po kaming kakaibang mga ilaw sa paligid. May mga bagay na hindi maipapaliwanag ng siyensya o paniniwalaan ng ibang tao. Basta sumunod kayo sa patakaran. Ligtas kayo. Alam niyo po ba nakita namin? Alam niyo po ba yun? Bakit maraming ganun sa paligid? Gusto mo ba talagang malaman? Sige, sasabihin ko. Ang lugar na ito ay napapaligiran ng mga aswang. Ha? Aswang? Oo. Kaya kung ako sa inyo, sumunod kayo sa patakaran nang hindi kayo mapahamak. Bakit naman maraming aswang dito? Hindi ko rin alam. Siguro dahil liblib ang lugar na ito. Kaya kung gusto pa ninyong sikatan ng araw, sumunod na lang kayo sa mga patakaran at walang magiging problema. Naiintindihan niyo ba? Opo, Nanay Chona. Pumasok na kayo sa kanya-kanyang kwarto. Huwag na huwag kayong sisilip sa bintana o kahit buksan man lang. Kita ko sa mukha nun ni Nanay Chona na nainis siya sa ginawa namin. Kalulubog lang naman ang araw kaya hindi kami kaagad pumasok sa kwarto. Isa pa, wala rin naman kaming ideya kung bakit bawal kaming lumabas sa gabi. Napamura nga ako sa isip nun dahil nakaligtas nga ako kay Harvey, hindi pa rin pala siguradong ligtas na talaga. Hindi man lang din sinabi ni Kyle na may ganun palang problema ang lugar nila. Kung alam ko lang, hindi na ako pumayag na dalhin niya dito. Ilang araw kaming nagtagal sa bahay ni Kyle. Minsan ko lang siyang makita sa loob at madalas ang nakakausap ko lang ay yung ibang mga katulong niya.
Provided lahat ng kailangan namin, basta sumunod lang sa patakaran. Siguro tatanungin niyo kung bakit kami nagtagal. Natakot din kasi kami sa mga aswang na sinasabi ng mayordoma. Isa pa, wala silang driver. Si Kyle lang daw talaga ang lumalabas para bumili ng mga kailangan nila. Hindi naman namin siya matsyempohan. Huy, bakit ang lalim ng iniisip mo? Donnie, hanggang kailan tayo magtatagal dito? Gusto mo na bang umalis? Oo naman. Pero wala na tayong ibang mapupuntahan eh. Mabuti nga dito, libre tayo sa lahat ng kailangan natin. Pero may sarili rin akong buhay. Hindi ako pwedeng umasa dito. Kawawa rin si Mama. Naawa ka kay tita hindi nga siya naawa sa'yo, no? Kumusta na kaya sila? Malamang palagi kang minumura nun at gigil na gigil sa'yo. Hindi naman ganun si Mama. Sus! Huwag mo nang lokohin na sarili mo, no? Alam mo sa sarili mo na wala siyang pakialam sa'yo. Mas may pakialam pa siya sa pera. Nang gabing yun, Hukom, hindi pa rin namin natsyempohan si Kyle. Gusto ko sana siyang kausapin para makaalis na kami. Pero sa lawak ng bahay niya, hindi kami magkatagpo. Ayoko namang ipasabi pa kay Naichona dahil kada tatanungin ko siya tungkol kay Kyle, iniiba rin niya ang usapan. Isang gabi, na naginip ako ng masama kaya pagkagising ko, nauhaw ako. Agad akong tumawag sa telepono. Nakita ko sa orasan sa ibabaw ng lamesa, 2:00 na ng madaling araw. Walang sumasagot sa linya na hindi ko naman ipinagtaka dahil alanganing oras na. Baka tulog na rin sila. Kaya naman naisip ko na ako na lang ang lumabas. Pumunta ako sa kwarto ni Donnie. Kinatok ko ang pinto. Donnie? Donnie? Gising ka pa ba? Donnie? Ano ba yun, Kaisha? Anong oras na kumakatok ka pa rin? Kasi, tumawag ako sa telepono pero walang sumasagot. Siyempre, malamang tulog ng mga yun. Kaisha naman, inaantok pa ako eh. Donnie, magpapasama sana ako eh. Sige na nga, wag na lang. Hindi, sige na, sasamahan na kita. Saan ka ba pupunta? Sa kusina sana. Wag na lang, papasok na lang ako sa loob ng kwarto. Sigurado ka ba? Oo. Okay, sige, matutulog na ulit ako. Good night. Pasensya na sa istorbo ha. Matulog ka na. Oo. Ay, nahiya na ako magpasama sa kanya. Ako na lang ang bababang mag-isa. Hindi ko kayang walang tubig. Nauuhaw ako. Teka, sandali. Kunin ko kaya muna yung flashlight sa loob ng kwarto para hindi na ako magbubukas ng ilaw. Hindi ko kasi kabisado dito eh. Kapag kasi binabangungot ako, kailangang uminom ako ng tubig. Napagdesisyonan kong ako na lang mag-isa ang pupunta. Nang makuha ko ng flashlight, bumaba na ako. Muntik pa akong maligaw sa lawak ng daan. Nang makarating ako ay dumiretso ako sa ref at kumuha ng tubig. Plano kong dalhin ang pitsyel nang makarinig ako ng ungol at impit na iyak. Sinundan ko yun kaya lang nanginginig ako nang makita na may mga patak ng dugo sa sahig. Nanginginig na sinundan ko yun hanggang sa makarating ako sa ilalim ng lababo. May nakatakip na kurtina kaya unti-unti ko yung binuksan. Hindi ko magawang sumigaw nang makita ang isang babaeng nakabaluktot. May takip na tela ang kanyang bibig, duguan ng kanyang katawan at lubog ang kaliwang bahagi ng ulo na parang hinampas ng maso. Sumigaw ako pero may biglang tumakip sa bibig ko. Shh! Shh! Huwag kang maingay, insan! Baka mahuli tayo! Donnie! Shh! Sinasabi ko na nga ba bumaba ka rin eh. Mabuti na lang sinundan kita. Donnie, may babae sa ilalim ng lababo. Babae? Bakit naman magkakaroon ng babae dyan? Hindi ko alam. Basta nakita ko may mga patak ng dugo sa sahig. Sinundan ko. Huminto yun dito sa may lababo kaya hinawi ko yung kurtina. Bakit magkakaroon ng babae dito? Sadali nga lang. Hoy! Tumilit ka nga, insan. Bakit ganun? Saan yun nagpunta? Walang babae dito sa lababo, no? Pero nakita ko talaga, Donnie. Ay nako, sa tingin ko namamalikmata ka lang. Halika na nga, pumasok na tayo sa kwarto. Kapag nakita na naman tayo dito ni Naichona, sermon na naman ang aabuti natin dun. Donnie, totoo nakita ko. Maniwala ka.
Duguan siyang babae. May takip na pa yung bibig niya tapos yung ulo niya. Kalahati ang lubog. Ay, alam mo, talo mo pa tumira ng pinagbabawal na gamot. Totoo nga kasi ang nakita ko. Nakita mo man, walang tao sa ilalim ng lababo. Pumasok na nga tayo sa kwarto. Delikado tayo rito eh. Saan na nagpunta yung babae? Huwag mo na isipin yan. Bumalik kami sa loob ng kwarto. Laking pasasalamat na lang namin na walang nagising ng gabing yon. Magdamag akong gising kakaisip sa nakita ko. Bawat kaluskos, naaalarma ako. Natatakot ako kung nasaan kami ngayon, pero hindi ko alam kung paano tatakas. Kasi may aswang sa labas, sa loob naman may multo. Hindi ko maiwasang isipin na baka kaya may mga multo na rito ay dahil sa sobrang laki, may mga area na hindi napupuntahan ng may-ari. Akala ko hanggang dun lang yung experience ko. May lalala pa pala. Isang gabi, nakarinig ako ng mga yabag. Mabibigat ang pagtapak sa sahig na parang hinihila ang mga paa. Hindi sana ako babangon, pero ako kasi yung tipo ng tao na kahit natatakot ay hindi napapakali hanggat hindi nalalaman ang isang bagay. Kaya muli akong bumaba, dala ang flashlight. Napasinghap ako nang makitang may bakas na naman ng dugo sa sahig. Muli ko itong sinundan hanggang sa napadpad ako sa isang kwarto sa 3rd floor. Hindi pa ako nakakapunta sa lugar na yon. Nakaawang ang pinto kaya sumilip ako. Doon ko nakita ang nakatalikod na lalaki. Sinakmal nito ang babaeng kasama. Dinig na dinig ko ang impit na ungol ng babae at ang tunog ng pagsipsip ng lalaki hanggang sa lumagutok ang leeg. Nabitawan ko ang flashlight. Ano yung nakita ko? Bakit nasa labas ka? Kyle! Shh! Kaisha, anong ginagawa mo rito at sumisilip ka pa sa kwarto ko? Nakalimutan mo na ba yung mga patakaran? Hindi ko alam ang gagawin nang lumapit ang kamay niya sa leeg ko. Ibinalyan niya ako sa dingding kaya umarko ang likod ko sa sakit. Pinilit kong tinanggal ang kamay niya pero masyado siyang malakas. Nagulat ako nang makita ang mapupulan niyang mga mata, matutulis na pangil at maputing balat. Nakababa ang kanyang buhok na halos natakpan ang kaliwang mata. Ang kanyang tenga ay tumulis ang dulo. Inilapit niya ang bibig sa aking tenga. Doon ko nalaman na ang lalaking nakita ko ay siya. Nung una, hindi ko alam kung bakit nakakakita ako ng mga ganon. Pero sa huli ay nalaman ko rin na nakikita ko ang mga alaala o ang mga nangyayari sa mansyon. Kyle! Kaisha, bakit ba palagi kang sumusuway sa utos? Kapag sinabing patakaran, dapat sinusunod. Kyle! Bitawan mo ako. Bakit kita bibitawan? Kyle! Ano bang mahirap sa patakaran at hindi ka marunong sumunod? Ha? Gusto mo bang paluin ko pa ng maso yung ulo mo? Kyle, wag. Wag maawa ka, please. Awa? Wala ako nun. Matitigas lang talaga ang ulo niyo mga babae. Hindi talaga kayo sumusunod. Please, Kyle, bitawan mo ako. Please, sorry na. Mabango ang amoy ng dugo mo. Hindi katulad sa mga nakilala ko. Sabihin mo nga sa akin, meron ka bang hindi sinasabi sa akin tungkol sa pagkatao mo? Bitawan mo ko, pwede ba? Kaya ka siguro gustong makuha ni Harvey ay dahil sa mabangong amoy ng dugo mo. Anong ibig mong sabihin? Pumasok ka na sa kwarto mo. Sandali lang. Paano mo nakilala si Harvey? At bakit kulay pula ang mga mata mo? Bakit may halimaw sa loob ng kwarto mo? Halimaw sa loob ng kwarto ko? Nakita ko siya. Sinakmal niya ang leeg ng babae. Walang halimaw sa loob ng kwarto ko, Kaisha. Maliban sa akin. Kung ganon, ikaw ang halimaw? Wala nang iba. Kaya kung gusto mo pang mabuhay, pagbibigyan kita. Pumasok ka sa kwarto mo at wag na wag kang lalabas. Kung hindi, ikaw pati na ang pinsan mo ay papatayin ko.
Sama mo, halimaw ka. Isa, Hintayin mo lang talaga na umaraw. Lalayasan kita. dalawa. Hindi ko na hinintay pang bumilang siya hanggang 3. Nakita ko sa mga mata niya ang kawalan ng emosyon. Para bang kaya niyang pumatay kung gugustuhin niya. Pumasok ako noon nang nanginginig. Niyakap ko ang sarili at sumuksok sa gilid ng kama. Hindi ko alam kung anong nangyayari, kung bakit paulit-ulit akong nakakakita ng mga vision sa hindi malamang dahilan. At kung bakit naging halimaw ang itsura ni Kyle sa paningin ko. Nang gabing yun, hindi ko alam kung paano ako nakatulog. Basta nagising na lang ako na parang sanggol na nakabaluktot. Paggising ko, pumunta ako agad sa kwarto ni Donnie. Donnie, gumising ka na. Oh, bakit na naman? Kailangan na nating umalis dito. Pangilang beses mo na yung sinabi. Sigurado ka na ba? Oo, umalis na tayo dito. Bilisan mo na. Ba't ka pa nagmamadali? Kailangan na talaga nating makaalis dito. Hindi na tayo ligtas. Teka, sandali lang ha. Hindi tayo pwedeng umalis kagad dito, no? At saka, ano bang pinagsasasabi mo? Ang aga-aga mo naman mag-isip ng kung ano-ano? Hindi ako nag-iisip ng kung ano-ano, Donnie. Kailangan na nating umalis dito. Hindi rin tayo ligtas sa labas. Hindi ba may mga aswang doon? Donnie, huwag ka nang maniniwala sa mga sinasabi nila. Sa tingin ko gawa-gawa lang nila yun para hindi tayo umalis dito. Para ma-stuck tayo at maging biktima nila. Ano ba sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Halimaw si Kyle. Ha? Totoo ba yan? Hindi ako nagbibiro. Nakita ko talaga na halimaw siya. Umalis na tayo, Donnie. Maniwala ka naman sa akin, oh. Naniniwala naman ako sa'yo. Pero saan naman tayo pupunta? Mahirap umalis nang walang plano. Kahit saan, basta wag lang dito. Hindi natin masisiguro ang kaligtasan natin dito. Isa pa, nakausap ko si Kyle kagabi. Kilala niya si Harvey. Ha? Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam eh. Paano kung isumbong niya tayo kay Harvey? Pwede niyang gawin yun. Pero kung totoo yung sinasabi mo, matagal na sana niyang ginawa. Hindi naman siguro tayo aabot ng ganito katagal kung balak niya tayong isumbong. Baka humahanap lang siya ng pagkakataon. O baka may masama siyang plano. Baka pwede ring kidnap for ransom. Kidnap for ransom? Parang mas mayaman pa nga si Kyle kaysa kay Harvey. Huwag na nating pagtalunan yan. Basta kailangan nating makaalis dito. Ay nako, Kaisha. Kung hindi lang talaga kita pinsan nako. Sandali nga lang. Bago tayo umalis, dapat meron tayong panlaban. Maghanap ka nga ng mga bagay na pwede mong ipandepensa at bag na pwede nating magamit. Oo, sige. Magkita tayo sa garden. Siguraduhin mong walang makakapansin o makakahalata sa kilos mo, ha? Oo, sige. Kita tayo mamaya. Agad akong pumasok sa kwarto at naghalughog ng mga bagay na pwede naming magamit. Sa isang closet, nakakita ako ng mga damit at isang bag. Kinuha ko ang bag at naghanap ng pwedeng magamit. Wala akong ibang nakita kundi ang isang mahabang screwdriver. Hindi ko rin alam kung bakit may ganun sa loob ng kwarto. Naiwan ko pa ang flashlight kagabi. Sabay kami ni Donnie na lumabas at tumakbo papalayo sa mansyon. Alam mo bang daan dito, Insan? Hindi ko rin alam eh. Basta ang mahalaga makaalis tayo. Sana lang hindi tayo mapahamak sa ginagawa natin. Ako kinakabahan ako eh. Donnie, pasensya ka na kung dinamay kita ha. Hindi, ayos lang, ano ka ba? Kesa naman, iwan mo ako. Sandali lang ha, huminto lang tayo, saglit lang. Oh, ano yung ginagawa mo? Kumukuha ako ng mga bato, ilalagay ko to sa bulsa ko. Bato? Bakit? Anong gagawin mo dyan? Nakakita ako ng tirador sa kwarto. Yun lang yung pandepensa na nadala ko eh. Nakakapagtaka mansyon na yun, no? Sipin mo, walang kutsilyo, bawang, wasin sa kusina. Hindi ba nakakapagtaka talaga? Ang sabi ni Chona, may mga aswang sa paligid. Pero bakit wala sila mga pangontra sa loob ng bahay? Iwan ko pero hindi kaya aswang din sila? Teka, ano yun? Bakit? May naririnig akong kaluskos. Ano yun? Parang aswang yun ah. Oo nga, may aswang yata sa paligid natin. Ibig sabihin, totoo ngang may aswang dito. Ha! Kaisha! Umilag ka! Napaligiran kami sa paligid. Pero ang nakapagtataka, mga tao lang naman ang itsura nila. Hindi kagaya ng mga aswang na nilalarawan sa akin ng mama ko. Karaniwang tao lang sila na may mahahaba at matutulis na pangil.
Mapupulang mga mata at matutulis din ang mga kuko. Agad kong naalala si Kyle. Ganun din ang itsura niya nang makita ko kagabi. Doon ko lang napagtanto na aswang nga din siya. Sinugod kami ng mga aswang kaya nilabas ko ang mahabang screwdriver na nakuha ko kanina sa mansyon. Natatakot man pero nagawa kong lumaban at tumakas. Tinakbuhan namin sila samantalang si Donnie, tinirador sila isa-isa at pagkatapos ay tumakbo na rin. Kainis, anong gagawin natin? Hindi sila natitinag oh. Ano magagawa natin? Wala naman tayong panlaban sa mga aswang. Dito na yata tayo mamamatay, insan. Uy, huwag ka magsabi ng ganyan. Kakaiba yung mga aswang na yun oh. Mas gwapo pa nga kaysa sa akin eh. Parang nababakla na tuloy ako. Ay, pambihira ka. Tumigil ka nga. Papatayin ka na ng mga aswang. Yan pa rin ang iniisip mo. Kailangan nating makalayo para humingi na ng tulong. Walang bahay sa paligid eh. Walang mga tao. Puro aswang lang. Paano tayo hihingi ng tulong? Pasensya ka na talaga. Ako ang dahilan kung bakit tayo nandito eh. Napatakbo tuloy tayo sa gubat. Hayaan mo na. Ha? Tingnan mo. May kalsada ron no? Doon tayo pumunta. Baka sakaling may kotseng dumaan. Makahingi tayo ng tulong. Nagpatuloy kami sa pagtakbo. May dumamba sa akin kaya napahiga ako. Gumulong ako para makalayo pero hindi niya ako binitawan. Sinubukan itong sundukin ni Donnie kaya lang pinagtulungan din siya ng dalawang aswang. Kinuha ko ang screwdriver saka pinagsasaksak ang aswang na nasa ibabaw ko. Bago niya ako mabitawan, nagawa pa niyang kalmutin ako kaya hinarang ko ang mga braso para hindi mapuruhan ang aking muka. Napasigaw ako ng malakas nang makitang nagdudugo ang likod ng braso ko. Nagkaroon din ako ng kaunting sugat sa pisngi. Napaiyak ako nang amoy-amoyin ako ng aswang na parabang hayok na hayok siya sa dugo ko. Napilitan kong itarak ang screwdriver sa leeg ng aswang para makabangon. Donnie! Tulungan mo ako, Kaisha! Oo, sandali lang. Kaya mo to, Kaisha. Huwag kang matakot. Ah! Layuan mo ang pinsan ko! Hindi natin sila kaya. Tumakbo ka na lang. Iwan mo na ako. Hindi kita iiwan. Magkasama tayong aalis dito. Hinagis ng aswang ang screwdriver ko. Hinarap ako ng isang aswang. Sinubukan niya akong sampalin pero nakailag ako. Yun nga lang ay nahagip niya ang hawak kong screwdriver at tumilapon yun sa kung saan. Kahit ako ang nagbibigay ng lakas sa aming magpinsan na huwag sumuko, nakaramdam na rin ako ng kawalan ng pag-asa. Ano pang laban namin sa mga aswang na mas malalakas kaysa sa amin? Meron na rin naman kami mga sugat kaya hindi ko alam kung mabubuhay pa kami. Kakagatin na sana ako ng aswang kaya pumikit na lang ako nang may humila sa kanya. Sa sobrang kuryosidad ko, iminulat ko ang mga mata at nakita ko si Kyle na nakikipaglaban sa mga aswang. Napaupo ako sa lupa at umiyak. Hindi ko na malayan noon na nilapitan na pala ako ni Naichona. Kaisha, tumayo ka na dyan. Sumama ka sa akin. Naichona, bakit po kayo nandito? Kaisha, tinulungan tayo ni Kyle at ni Nanay Chona. Ang titigas talaga ng ulo ng mga henerasyon ngayon. Hindi ba't nasa rules natin na huwag kayong lalabas ng walang pahintulot? Sinasabi ko na nga ba, hindi kayo susunod. Pasensya na po kayo, Nay Chona. Hindi kami sasama sa inyo. Uy, ano ba? Tinutulungan na nga nila tayo eh. Dahil aswang din si Kyle. Hindi ba, Naichona? Tama ako? Aray, bakit niyo po ako sinampal? Dahil matigas ang ulo mo. Ikaw na nga ang tinulungan, ganyan ka pa. Mabait ang alaga ko kahit aswang siya. Kung ako lang hindi na kita susundan dito pero nagpumilit siya kaya sumama na lang din ako. Tapos ganyan pala ang tingin mo sa alaga ko. Ang mga kagaya mo ang dahilan kung bakit lubog ang bansang ito. Ang lalim naman nun, Nay Chona. Pagpasensya mo na po kung sumuwi kami, ha? Tatayo ka ba dyan o hihintayin mong mapatay ka ng ibang aswang? Ano? Tumayo ka na kasi, Kaisha. Aminin na natin, hindi natin sila kaya. Mas mabuting humingi tayo ng tulong. Pasensya na po, Naichona. Matagal pa ba kayo dyan? Kailangan na nating umalis. Tumayo ka na, Kaisha. May sugat ka pa, kailangan natin niyang gamutin. Nandun ang kotse ni Kyle sa may kalsada. Bilisan na natin. Donnie, sama mo sila. Inalalayan ako ni Naichona para makarating sa kotse. Binuksan niya ang back door at doon kami pumesto samantalang si Donnie ang magmamaneho.
Napatapik ako sa kanya. Inistart na niya ang makina habang hinihintay si Kyle na makapasok. Hindi ko rin alam kung anong nasa isip ni Donnie at doon sa pumesto. Hindi naman siya marunong mag-drive. Uy, Donnie! Bakit nandyan ka sa driver's seat? Kailangan na natin makaalis dito. Nakikipaglaban pa si Kyle. Marunong ka bang mag-drive, iho? Naglaro po ako ng video games dati. Ano? Sa tingin ko naman kaya ko naman po mag-drive, no? Sa tingin mo? Mamamatay tayo sa ginagawa mo, Donnie. Iba ang laro sa totoong buhay. Kaisha, walang mawawala kung susubukan ko. Buhay natin ang mawawala kung gagawin mo yan. Ay, Diyos ko, iligtas mo kami sa kamay ng batang ito. Grabe ka naman, Chona. Sakit na na. Papalapit na si Kyle. Lumipat ka na ng pwesto, Donnie, dali. Oo, sige. Ano yun? Bakit tayo umatras? Sorry, may nagalaw ako sa kotse. Donnie, paatras tayo. Pambihira ka naman, oh. Sa video games kasi pinipindot lang to ito kayang nasa baba. Baka itong gear kailangan kong imanayobra. Pambihira kang bata ka. Umaatras tayo. Apakan mo yung brake. Sige na, Donnie. Saan ba dito yung brake? Ito kaya? Lalo tayong bumibilis, iho. Sorry. Ito yun siguro. Ay, ang sakit. Ano ba naman yan, Donnie? Yun na nga yung preno. Ang galing. Aray, bakit mo naman ako binatukan, Chona? Natatawa ka pa talaga. Muntik na tayong mamatay. Itong batang to, naligtas nga sa aswang. Sa'yo naman pala magtatapos. Buhay pa naman tayo Pasensya na. Pinakaba mo ako dun, ah. Sorry na nga. Ayan, parating na si Kyle. Ay, salamat. Makakaalis na rin tayo sa lugar na ito. Anong nangyari sa sasakyan? Bakit kayo matras? Ay naku, Kyle. Huwag mo nang itanong. Umalis na lang tayo. Pinaandar na ni Kyle ang kotse pabalik sa bahay niya. Sinundan pa rin kami ng mga aswang. May bumagsak sa bubong ng kotse. Tumusok ang kuko nito sa bubong kaya malakas akong sumigaw. Ang ginawa ni Kyle, pinagewang-gewang niya ang kotse para malaglag ang aswang. Pero dahil nakatusok ang kuko nito sa kotse, hindi ito kagad nalaglag. Malakas na huminto si Kyle at yun ang dahilan para tumalsik ang aswang at gumulong sa harapan ng kotse. Mabilis namang pinaandar ni Kyle ang kotse kaya nasagasaan ito. Hindi na kami hinabol pa ng aswang. Sinulyapan ko ito. Nakatayo na lang siya sa kalsada at sinundan na lang kami ng tingin palayo. Ilang minuto lang ay narating na namin ang mansyon. Agad na kumuha si Chona ng first aid kit para gamutin kami. Mabuti na lang talaga na abutan pa namin kayo. Kung hindi magiging pulutan kayo ng mga aswang na yan. Halika rito. Gagamutin natin ang sugat mo. Hindi na po. Kaya ko pong gamutin ang sarili ko. Si Donnie na lang po ang tulungan nyo. Sigurado ka ba? Opo, kaya ko po ito. Sandali lang. Talaga bang aswang ka, Kyle? Hindi pala salita si Kyle kaya ako na lang ang sasagot. Pasensya na rin kayo kung hindi namin nasabi ang lahat. Oo, aswang siya. Pero hindi siya masama gaya ng iba. Naramdaman ko naman pong kakaiba siya. Alam niyo po kasi marunong akong makiramdam at nararamdaman ko namang hindi niya kami sasaktan. Yun nga lang, nadala lang talaga ako rito kay Kaisha. Oo na, kasalanan ko. Aray, ang sakit ng mga kalmot ng aswang. Chona, aswang ka rin po ba? Hindi. Talaga? Hindi halata Gusto mo bang gamutin kita? O ipalapa na lang kita kay Kyle? Uy, joke lang naman po. Ito naman sorry na. Pero bakit po ganun? Kahit may araw nakakaatake ang mga aswang. Hindi ba takot sila sa araw? Bakit siya tumatawa? Kakainis ang tawa niya. Yan pa rin ang pinaniniwalaan ng mga kagaya mo. Tingin mo ba lahat ng aswang natatakot sa araw? Oo, lahat ng nilikha ng Diyos kinatatakutan ng mga kampo ng dilim, hindi ba? Ay, napaka-ignorante nyo talaga mga tao. May mga aswang na kaya ng harapin ang araw. Hindi na kami natatakot sa liwanag. Ha? Bakit? Bakit? Dahil lumalaganap na ang kadiliman, ang kaguluhan, pandemya at kawalan ng respeto sa isa't isa. Hindi ba't mga tao ang gumagawa nun? Nasasakop na kayo ng kadiliman. Kyle, wag mo na silang takutin. Iha, nagbabago ang panahon pati ang kanilang mga katawan. Isa pa, hindi lahat ng aswang ay masama.
Maraming salamat sa inyo. Kahit nalilito pa rin ako kung kakampi ba kayo o kaaway. Kung hindi dahil sa inyo baka nalapa na kami ng mga aswang. Muna kayo magpasalamat. Meron pa tayong isang problema. Ano? Problema? Sigurado akong malapit na tayong matunton ni Harvey. Umamin ka nga sa akin, Kyle. Bakit mo kilala si Harvey? Sa tingin mo ba coincidence lang ang dahilan kaya kita nakilala? Anong ibig mong sabihin? Kayo ang magsisilbing bihag ko para mapatay siya. Ano? Bihag? Hindi ako agad nakapag-react nung mga oras na yon. Bigla na lang may malakas na pumalo sa ulo ko. Nahilo ako at natumba sa sahig. Nakita ko na lang na kinakaladkad nila ang pinsan ko palayo sa akin. Nang magising ako, nakatali na ako sa upuan. Sinulyapan ko ang paligid. Malawak at kulob ang kwarto. May mga kandila sa paligid. Nakaupo ako sa gitna at nang silipin ko ang paa kong nakatali, nakita ko rin ang mga kakaibang hugis sa paligid ko. Hindi na ito iba sa akin. Nakita ko na to sa bangungot ko nung nakaraan. Nakatali raw ako sa gitna at may papasok na aswang pero hindi ko nakita ang muka. Ngayon, alam ko na si Kyle yun. Nakangisi siya. Kumuha siya ng upuan, pinwesto sa harapan ko at kalmado siyang umupo. Kyle, ano ba tong ginagawa mo? Nasaan si Donnie? Dinispatcha ko na siya. Ano? Walang iya ka. Uy, maraming salamat sa compliment ha. Bakit mo to ginagawa? Anong kasalanan ko sa'yo? Wala. Ano? May mga bagay na hindi na dapat tinatanong pa kay siya. Bakit ka lumalapit? Anong gagawin mo? Alam mo, sa dami kong biktima, ikaw pala siguro ang kakaiba. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka! Tinanggal ko lang yung dugo sa pisngi mo. Kaya pala gusto ko ang kunin ni Harvey. Matamis at mabango ang dugo mo. Kasabwat ka ni Harvey? Sinasabi ko na nga ba? Bakit pa ako nagpauto sa kagaya mo? Dahil desperado kang mabuhay. Ganun lang kasimple. At saka para lang sa kaalaman mo, hindi ako kakampi ni Harvey. Kung hindi ka niya kakampi, ano ka niya? Sabihin mo na! Alam mo, naging interesado ako sa buhay mo. Ako kasi yung tipo ng aswang na nambibiktima ng mga babaeng social climber. Social? Ano? Kaya ako napadpad sa lugar na yon ay dahil gusto kong pumatay ng mga babaeng gahaman sa pera. Galit kasi ako sa mga ganung tao eh. Pero ikaw, tinakasan mo ang pagkakataong maging mayaman. Kaya na-curious ako. Ang babaw ng dahilan mong pumatay. Kung sa bagay, mukha ka rin namang mababaw na aswang. Ang mga kagaya mong kinaiinisan ko. Sinasamantalan yung kahinaan ng mga babae. Wala kang pinagkaiba kay Harvey. Huwag mo kaming ikumpara. Hindi kami magkatulad ni Harvey. Oo, parehas kaming dangga. Pero hindi kami parehas ng prinsipyo sa buhay. May nalalaman ka pang prinsipyo. Ang tagal naman ng Prince Charming mo. Nainip na ako ha. Manigas ka. Walang darating. Diyan ka nagkakamali. Ang mga aswang na nakasagupa natin sa gubat, mga tapat na alagad ni Harvey yun. Kaya lang naman hindi natuntun kaagad ay dahil sa proteksyon ng mansyon. Akala ko ba hindi siya pala salita? Bakit ang daldal niya ngayon? Kakainis. Sa oras na maglaban kami, matatalo ko na siya. Ano naman ang kinalaman ko sa inyo? Bakit? Wala ka bang ideya kung bakit kanya gustong kunin? Gusto niya akong mapangasawa. Yun lang ang alam ko. Dahil kakaiba ang dugo mo kumpara sa iba. Yun ang dahilan kung bakit gusto niyang makuha ka. Ha? Paano kung naiba? Ano ba talaga nangyayari? Kyle! Sir Kyle! Pasok ka, Naichona. Nandyan na sila. Ako na ang magbabantay kay Kaisha. Mabuti naman. Teka, saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan. Hindi mo pa ako sinasagot, Kyle. Mas makabubuti sa'yo na hindi na lang mag-ingay, Kaisha. Naichona, bakit mo to ginagawa para sa kanya? Pamilya na ang turing ko sa kanya, Iha. Niligtas niya ang buhay ko. Kaya ayos lang sa'yo na pumatay na lang siya? Darating ang araw na maiintindihan mo rin ako. Kahit kailan hindi ko maiintindihan kung hindi mo ipapaliwanag. Saka nasa ng pinsan ko? Nasa maayos siyang kalagayan. Hindi ako naniniwala. Makinig ka sa akin, Kaisha. Hindi masama ang alaga ko.
May mga bagay lang na kailangan niyang gawin. Isa pa, si Harvey ang dahilan kung bakit siya naging masama. Hinawahan siya ng pagiging aswang ni Harvey at pinatay nito ang kanyang kasintahan. Sa tingin ko, ito ang naiisip niyang paraan para makapaghiganti. Po? Hindi na ako nasagot ni Naichona dahil nakarinig kami ng mga putok ng baril at dagundong sa itaas. Doon ko lang nalaman na nasa basement pala kami. Kaya naman pala madilim dito. Nakita kong may patalim na inilabas si Naichona. Akala ko papatayin niya ako kaya sumigaw ako ng sumigaw. Pero ginamit niya yun para tanggalin ang pagkakatali ko. Nagtatanong ang mga mata kong sumulyap sa kanya pero sinabihan niya lang ako na tumakbo na. Itinuro niya kung nasaan si Donnie. Hindi ko pa naintindihan noon kung bakit niya yung ginawa. Pero nang palabas na ako at aalis na sana, saka naman pumasok si Harvey. Hinagis niya papasok si Kyle. Kasama niya si Mama. Agad akong kinuha ni Naichona at nagtago kami sa cabinet bago pa tuluyan kaming makita. Ang cabinet na yon ay hindi madaling mahalata dahil sa kaparehas lang nito ang disenyo ng pader. Pinagmasdan lang namin sila sa maliliit na siwang. Wala ka pa rin kwenta, Kyle. Mahina ka pa rin gaya ng dati. Nasaan ang anak ko? Walang hiya ka! Ba, tumatawa ka pa talaga, ha? Kulang pa ba mga pasa at sugat mo, ha? Dadagdagan ko pa yan kung gusto mo. Nasaan ang anak ko? Sabihin mo na! Shh! Huwag kang maingay. Pakinggan mo lamang sila. May nakita ka bang ibang tao? Wala, hindi ba? Nasaan ang anak ko? Wisit ka! Harvey, kailangan nating mahanap ang anak ko! Nandito lang siya. Nararamdaman ko. Pinatay ko na siya. Ano? Hindi mo ba naaamoy yung dugo niya sa katawan ko? Walang iya ka! Ibalik mo ang anak ko! Kailangan ko siya! Siya ang aahon sa pamilya namin! Nakakatawa ang mga magulang na kagaya mo. Ginagawang negosyo ang anak. Anong negosyo? Para lang din sa kapakanan niya ang naiisip ko. Bakit mo kinuha ang anak ko? Napakawalang iya mo! Huwag mo nang sayangin ang laway mo sa kanya. Ang malaga, makuha natin si Kaisha. Mamaya, kabilugan na ng buwan. Kailangan ko na siyang makuha. Teka, anong meron sa kabilugan ng buwan? Hindi mo ba alam kung anong gagawin niya sa anak mo, Engot? Bakit? Teka lang, ano bang gagawin mo kay Kaisha, ha, Harvey? Wala akong gagawin sa kanya. Matutuloy lang ang kasal. Yun naman pala eh. At saka, may pakialam ka ba sa anak mo? Ibinenta mo na nga siya sa akin, hindi ba? Ano nga binenta ang sinasabi mo? Tama na nga. Basta sa akin na si Kaisha. Ano man ang gawin ko sa kanya, wala ka ng pakialam. Ang sabi mo, dadagdagan mo pa ang binayad mo kapag natagpuan at natuloy ang kasal. Kulang ka pa na bayad sa akin eh. Tumatawa ka na naman, ha? Nakakatawa naman kasi talaga eh. Akala ko concerned ka sa anak mo. Yun pala, gagatasan mo lang yung mapapangasawa. Bakit ba tayo nag-aaksaya ng oras sa lalaking yan? Hanapin na lang natin si Kaisha. Nasaan si Kaisha? Hindi nun sumagot si Kyle. Tinawanan lang niya si Harvey. Nang makita naming sinuntok siya ng paulit-ulit at papatayin na siya, saka kami lumabas sa kabinet. Lumapit si Naichona kay Kyle samantalang ako ay humarang. Nang makita ako ni Mama, imbis na yakapin niya ako, ay sinampal niya ako at kinaladkad papunta sa kanya. Kaisha, nandiyan ka lang pala. Pinahirapan mo pa kami. Wala ka talagang kwentang bata ka. Nasisiyahan ka bang nahihirapan kami para lang sa'yo, ha? Tama na po, Mama. Tingnan mo ang gulong ginawa mo. Dahil sa katigasan ng ulo mo, hindi ka talaga nag-iisip. Sa wakas, nahanap na rin kita, Kaisha. Saan ka ba nagsususuot at pinahirapan mo pa ako, ha? Bitawan mo ko! Hindi ako sasama sa'yo! Kaisha, ang layo na nilakbay namin para lang mapuntahan ka! Ma, ayoko magpakasal sa kanya. Hindi ko kaya. Huli na ang lahat. Iuwi kita at pakakasal tayong dalawa. Mama, ayoko talaga magpakasal. Maawa ka naman sa akin.
Ano bang kinaayawan mo sa kanya? May pera naman siya at kayamanan. Kahit kailan talaga, sarili mo lang ang iniisip mo. Paano sarili ko ang iniisip? Lahat na sinakripisyo ko para sa pamilya natin na dapat ikaw ang may responsibilidad. Gusto ko lang maging malaya, Ma. Hindi ba pwede yun? Huwag mo nga akong artehan. Binayaran ka na sa akin ni Harvey. Kaya wala ka ng kawala. Binayaran? Ano ako gamit? Basta mo na lang akong binenta? Ma, anak mo ko. Hindi kita totoong anak. Ano? Ay, nako. Dito ba kayo magdadrama talaga, ha? Halika na, Kaisha. Alis na tayo. Ma, anong ibig mo sabihin? Narinig mo naman yata. Hindi kita tunay na anak kaya bilang kapalit sa pagpapalaki ko sa'yo, may utang na loob ka sa akin. Wala kang magagawa. Hindi. Kung hindi mo ako anak, mas mabuti. Dahil wala kang karapatan sa akin. Anak ka man yan o hindi, wala kang magagawa. Sa ayaw at sa gusto mo, mapapasakin ka. Ha! Kinaladkad ako ni Harvey palabas ng basement. Masyado siyang malakas kaya wala akong nagawa. Sinikmuraan niya ako. Yun ang dahilan kung bakit lalo akong nanghina. Pero bago pa man kami nakalayo, nakita kong sinugod siya ni Kyle. Muli silang naglaban. Walang gustong magpatalo. Inakay ako ni Mama palabas. Sa inis ko sa kanya, nagawa ko siyang itulak kaya hindi na siya nakasunod sa akin. Sakto namang dumating si Naichona at hinila ako palabas. Nakita namin si Donnie. May hawak siyang buntot pagi. Nakita ko sa sahig na marami na siyang nasaktang mga aswang. Donnie! Ha? Insan! Mabuti naman at buhay ka ba? Saan ka pa pumunta at saan mo nakuha yung buntot pagi? Dinala ko ni Naichona sa kwarto niya eh. Maraming mga pangontra dun. Naichona, totoo po ba yun? Sa totoo lang, nung hindi pa aswang ang alaga ko, marami talaga akong pangontrang iniipon. Marami sa kwarto ko. Nasaan si Kyle? Nandun siya sa loob kasama si Harvey. Pakiusap, Donnie. Tulungan mo ang alaga ko. Huwag po kayong mag-alala, Naichona. Ako na pong bahala. Ito nga palang supot ng asin, bawang at holy water. Gamitin ninyo. Kailangan ko nang pumasok. Teka, Donnie, saan ka pupunta? Di tutulungan si Kyle. Napatumba ko na yung mga aswang dito eh. Ang iba nga nakatakas eh. Sasama ako. Ano ka ba naman, Iha? Makakagulo ka lang sa kanila ron. Pero ayoko po silang iwan, Naichona. Kaisha, huwag ka na nga makulit. Kaysa pareho-pareho tayong mapahamak dito, no? Kaisha! Kaisha! Nasaan ka na ba? Ay, si tita yun ah. Bakit nandito siya? Sumama siya kay Harvey. Naku po, natunto na pala tayo ng mga yun. Ay, Donnie! Ikaw na bata ka. Bakit ngayon ka lang dumating? Umalis na tayo rito. Dali na! Tita, hindi po ako pwedeng umalis na. Tutulungan ko pa si Kyle eh. Bakit mo tutulungan ang lalaking yon? Dapat lang siyang mapatay ni Harvey! Hindi ko napigilan si Naichona nang hablutin niya si Mama para sa bunutan. Naglaban silang dalawa na parabang sila ang totoong magkaaway. Inawat ko sila samantalang si Donnie ay pumunta na sa basement. Nag-alangan ako kung kanino ako sasama, pero sa huli ay iniwan ko sina Mama. Mas mahalaga sa akin ang kaligtasan ni Kyle. Hindi ko maintindihan pero kahit na pagsusungit lang ang ginawa niya sa akin, ay naawa ako sa kanya. Nakita namin ni Donnie na nakahandusin na naman siya sa sahig. Lumapit ako sa kanya para itayo siya. Akala ko malakas si Kyle pero nagmukha lang siyang punching bag kay Harvey. Hinataw ni Donnie si Harvey ng buntot pagi pero maliksi itong sumugod kay Donnie at sinikmurahan siya. Donnie! Huwag mo ko intindihin. Umalis na kayo ni Kyle dito. Sa tingin nyo, hahayaan ko kayong makaalis, ha? Walang iya ka, Harvey. Wala kang kasing sama. Talaga? Hindi ko naman tinatanggi yan eh. Ano bang kailangan mo? Bakit ako pang napili mo? Dahil may lahi ka ng sinaunang babaylan. Ang iyong ama ay anak ng dating babaylan. Kapag nasipsip ko ang dugo mo, siguradong magiging mas malakas ako. Ano? Ibig sabihin, ano ba meron sa dugo ko? Basta, siguradong mas lalakas ako kapag nasipsip ko na yan. Kung ganun, napapalakas ka pala ng dugong ito. Alam mo, wala pa sa plano ko dapat ang sabihin sa ito eh. Kaya lang pinipilit mo ako. Plano kong magkaanak muna sa'yo bago ko sipsipin ang dugo at patayin ka.
Mabuti na lang at mukhang pera yung nanay mo. Kaunting halaga lang nadala na siya. Si Mama, alam ba niyang plano mo? Oo naman. At pumayag siya. Siyempre, sinabi naman niya sa'yo na hindi kanya tunay na anak, di ba? Mga walang iya kayo. Lumapit ka nga rito, Kaisha. Kung ayaw mong tuluyan kung patayin sina Donnie at Kyle sa harapan mo. Bakit ka ba galit kay Kyle? Hindi naman ako galit sa kanya. Siya ang galit sa akin. Tama ba ako, Kyle? Tumahimik ka! Oo, tignan mo. Galit na galit siya. Rawr! Kyle naman, niligtas na nga kita sa pagiging mahinang tao eh. Kahit pala naging aswang ka, mahina ka pa rin. Ikaw palang may kasalanan kung bakit siya naging aswang. Sos, binigyan ko lang siya ng pabor. Mamamatay na siya noon eh. Ang hiling ng nobya niya, tulungan ko siya kapalit ng pagsama niya sa akin. Ngayon ko lang sasabihin sa ito, Kayla. Hindi ka iniwan ng nobya mo para sa kayamanan. Iniwan ka niya dahil may kasunduan kaming ililigtas ka kapalit ng kalayaan niya. Ang sama mo, Harvey! Huwag mong mababanggit yan. Hindi kita mapapatawad. Nilinlang mo siya at pinatay. Tama lang talaga ang desisyon kong hindi ka pakasalan. Masama ang ugali mo, Harvey. Oo na! Narinig ko na yan paulit-ulit na lang. Salamat sa papuri, ha? Kaya ngayon, Kaisha, kung ayaw mong mamatay sa kamay ko ang lampang Kyle na yan, lumapit ka na rito at umuwi na tayo. Tingin ba ninyo kasangkapan lang ako na pwedeng ibigay? Tao ako. May sarili dapat akong pagpapasya para sa sarili ko. Ako ang magdidesisyon sa sarili kong buhay! Ah! Sinabuyan ko ng asin si Harvey. Walang humpay ko yung ginawa hanggang sa mapatras siya. Binuhay ko ang kalmot sa akin ng aswang sa pamamagitan din ng pagkalmot sa sarili ko. At nang dumugo yun ay pinasipsip ko yun kay Kyle. Naisip ko lang na kung gagana kay Harvey ay baka gumana rin kay Kyle. Napansin ko na lang na tila nabuhayan si Kyle at muli siyang sumugod. Sinundan naman siya ni Donnie. Muli silang naglaban. Dumating si Naichona at pinaghahagisan niya ng bawang si Harvey. Pinagtulungan namin siya hanggang siya ay nanghina. Hindi pa nakontento noon si Kyle. Dinukot niya ang dibdib ni Harvey saka inilabas ang puso nito. Nagulat ako sa nakita pero may kung ano sa loob ko na natuwa sa nangyari. Lalo na nang humandusay na sa sahig si Harvey at tuluyang naging abo. Napatingin kaming lahat kay Mama na huli nang dumating. Naabutan pa niyang naging abo ang lalaking ipapakasal niya sa akin. Wala siyang nagawa sa nangyari. Ay, nako, Harvey! Nako, hindi! Paano na ang kasal? Uy, si tita naman no. Yan pa rin ang iniintindi. Maraming salamat sa inyong dalawa. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo, Kyle. Kahit hindi ko alam kung bakit kailangan mo pa akong itali kanina. Ang totoo niyan nagtatalo sa isip ko kung papatayin kita o hindi. Napigilan lang ako ni Naichona. Kaya pasensya ka na. Naiintindihan ko naman. Ay, naku, Kaisha! Sinira mo ang pangarap ko! Ako, si tita talaga oh. Sadyang baliw na yata ang nanay mo, Iha. Oo nga. Ano nangyari dyan? Paano na ang Boracay namin ang kapatid mo? Nako! Ma, seryoso ba kayo dyan? Muntik na po akong mamatay pero sarili niyo pa rin ang iniisip niyo. Tutal, sinabi niyo naman na hindi niyo ako anak. Magkalimutan na lang tayo. Ano? Hindi pwede! Huwag kang ganyan, anak. Alam ko mabait ka. Hindi mo kami iiwan, di ba? Nagawa ko na, Ma. Kaya kaya kong ituloy pa. Bastos kang bata ka! Huwag niyong sasaktan si Kaisha. Ay, huwag ka kang mag-alam dito! Kung pera lang ang iniisip mo, ako nang bahala. Babayaran kita. Kapalit ng kalayaan ni Kaisha. Kyle? Sabihin mo lang kung magkano at ibibigay ko. Kahit magkano? Oo, pero ipangako mo lang na hindi mo na siya pakikialaman sa buhay niya. Hukom, nalaman ko na hindi pala ako tunay na anak ni Mama. Kaya naman pala sinusustentahan ako ng aking papa nung bata pa ako. Ay anak niya ako sa ibang babae.
at pinaalaga niya kay mama dahil namatay na raw ang tunay kong ina. Kaya naman pala ayos lang sa kanya na ipamigay ako sa ibang tao. Simula nung araw na yon, nakipagkasundo siya kay Kyle at nangakong hindi na kami guguluhin. Dahil sa kabaitan ni Kyle, pinatira pa rin niya kami sa mansyon hanggang sa makahanap ako ng trabaho sa Maynila. Naiwan si Donnie sa mansyon. Kinuha siya ni Kyle bilang trabahador. Mag-isa na lang akong bumalik sa Maynila. Nagkasundo rin kami ni Kyle na babayaran ko unti-unti ang binigay niya kay mama. Pumayag naman siya. Isang araw, matapos ang duty ko, may nagsabi sa akin na may naghahanap daw sa akin na lalaki. Nagmadali akong lumabas para tingnan kung sino. Nakita ko si Kyle na nag-aabang sa gate, nakasandal sa kotse at may dalang bulaklak. Kyle? Ikaw ba yan? Oo. Anong meron? Bakit nandito ka? Flowers. Ha? Flowers. May nagalok na bata sa akin eh. Binibenta niya. Nahiya naman akong tumanggi. Ito, sa'yo na lang. Kung ayaw mo, tatapon ko na lang to. Hindi. Sayang naman. Akin na lang. Thank you. Sige, pasok ka na. Umuwi na tayo. Ha? Hindi ba may pangako ka kay Donnie na uuwi ka sa mansyon para magbakasyon? Oo nga, pero bukas pa ako uuwi. Bakit hindi na lang ngayon? Pagod pa ako at saka mag-iempake pa ako ng gamit. Okay, sige. Ihatid na lang kita sa apartment mo. Kyle, bakit mo ba ito ginagawa? Hindi ba obvious? Obvious ang alin. Alam mong mahina ako sa ganito eh. Isang beses ko lang itong tatanungin ha, kaya makinig ka. Ano ba kasi yun? Kaisha, pwede ba kitang ligawan? Ha? Hindi ko na uulitin. Sumagot ka na lang, oo o hindi. Kapag hindi, tatanggapin ko naman eh. Teka, ang bilis naman yata. Baka naman pwedeng maghinay-hinay lang tayo. Hindi ko naman sinabing sumagot ka na. Hintayin ko na lang. May kalayaan kang mamili. Ang lalim naman ng salitang may kalayaan. Bakit mo ba ako nagustuhan, Kyle? Baka dahil lang sa dugo ko. Wala akong masamang intensyon sa'yo. Ang totoo, hindi ko rin alam kung bakit nagustuhan kita. Dapat ba mayroong dahilan? Pwede namang wala. Sige na, alis na tayo. Pumasok ka na. Ang dami ko nang nasabi. Kapag sa'yo talaga, nawawala ako sa karakter ko eh. Maraming salamat, Kyle. Hinintay ni Kyle ang desisyon ko. Ilang buwan lang, sinagot ko na siya. Napagdesisyonan naming tumira pa rin sa mansyon kasama sina Donnie at Naichona. Pagkaraan ng ilang taon, natuloy na rin ang pangarap kong pagpapakasal sa taong gusto ko. Hindi nga lang church wedding pero okay na. Akala ko talaga hindi ko na makikita ang kaligayahan. Mabuti na lang dumating si Kyle sa buhay ko. Hindi kami sweet gaya ng iba pero pinaparamdam namin araw-araw ang respeto at pagpapahalaga sa isa't isa. Wala na akong balita kay mama at sa mga kapatid ko. Hanggang ngayon kasi naaalala ko ang ginawa niya. Pero napatawad ko naman na siya. Kahit ganun siya, mahal ko pa rin sila. Hindi pa nga lang ako handa sa pagkikita namin. Hukom, Your Honors, umaasa po ako na sana ay mabasa ninyo ang aking kwento. Hanggang dito na lang po. God bless you and more power.